Nagpahayag ng kahandaang maglaro sa Gilas, Pilipinas si NBA player Jared McCain. Pinasabog naman ng source ni Snow Badwa ang totoong estado ni QMB. Itinanggi rin ng source ni Snow Badwa na inupuan lang nila ang kaso ni QMB dahilan para hindi ito makasama sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan, pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Minsan ang ipinahayag ni Philadelphia 76ers guard Jared McCain na isa siyang Pilipino kahit halos tansya niya ay 10% lamang ang meron siya nito. Sa interview na inilabas ni Champ Dalunas ng ABS-CBN News, ipinaliwanag ni McCain kung paano ito nangyari at ang kahandaan niyang maglaro sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Jared McCain sa report ni Dennis Gasconia ng ABS-CBN News. So ang tatay ng nanay ko na nagampon, hindi ko alam kung mas mababa pa sa 10% pero inaangking ko yun. Kung hahayaan ako ng Filipino community na angkinin ko yun, pwedeng 2% or 1%, pero sigurado ako na meron akong mga pinsan na Pilipino. Oo naman, kung papayagan ako maglaro, maganda yun. Okay, so hindi siya sure kung gaano kalaking parte ng katawan niya ang dugong Pilipino. Parang tingin naman natin, proud siya na ibandera yun sa buong mundo, di ba? Maganda yun. At least may isa na namang NBA player na nagsasabing isa siyang Pilipino. At ang mabigat doon, yung kagustuhan niyang samahan ng Gilas, Pilipinas bilang isang naturalized player. At mangyayari lang yun kung papayagan siya ng FIBA or posible ng SBP. Katulad ni Jordan Clarkson, parang hindi rin siya madamot na ibahagi ang kanyang talent dito sa Pilipinas. Sa ngayon si Jared McCain ay may average na 15.3 points, 2.4 rebounds at 2.6 assists sa loob ng 25 minutes per game sa kanyang 23 games sa NBA ngayong 2024-2025 season. Sa NBA yan at posibleng magbago ang lahat ng yan kung sa ibang liga or maglalaro siya sa Gilas, Pilipinas. Alam natin sa ngayon, suntok pa sa buwan ng lahat ng yan dahil unang-una, hindi natin alam kung gaano siya kaseryoso sa lahat ng sinasabi niya, di ba? Pangalawa, hindi rin natin alam kung interesado ang SBP na kagatin ng pahayag ni McCain sa media. Kaya siguro, wag muna tayong umasa. Andiyan pa naman kasi si Justin Brownlee and of course si Jordan Clarkson. Hindi rin pwedeng isang tabi si Ans Kwame at ang hindi pa naaaproban na si Benny Boatwright bunga ng kanyang tinamong injury. So tingnan na lang natin in case na mga ilangan ulit ang SBP at wala pang commitment si Jared McCain. Habang nagpahayag na ng kahandaan si Jared McCain na maglaro sa Gilas, Pilipinas, mariin namang tinututukan ng mga Pinoy ang kahahantungan ni Quentin Millora Brown ng UP. Matatandaang nagpahayag ng interest si Brown na maglaro sa Gilas, Pilipinas bilang lokal kasunod ng mabigat na performance sa kampyonato sa UAAP. Tanong, ano na nga ba ang estado ni QMB sa SBP? Approve na ba siya bilang lokal ng FIBA? Tutukan natin si Anonymous sa report ni Snow Badwa sa Spin. Chinecheck namin yung green passport ni QMB. Nag-file din kami sa FIBA minus yung green passport na chinecheck kung anong ilalabel nila sa kanya. Gusto namin siguraduhin talaga na malinaw yung mga papeles. Ayaw namin mapahiya kasi, di ba? Pero syempre, ang aming pangunahing layunin dito ay ang paglalaro ni QMB sa atin bilang isang lokal. At sa tingin ko, yung claim niya at ng kanyang pamilya, malinaw ang chance na maglaro siya bilang lokal. O maganda yung ibinigay na pahayag ng source Sa tingin niya, malinaw na makapaglalaro si QMB bilang isang lokal. Nakita na kasi nila yung dokumento Sa tingin niya, maayos naman yon. And siguro kailangan na lang talaga ng ibibigay na approval ng FIBA kung paano nila tinitingnan or titingnan si QMB kung isang tunay na Pilipino ba siya, di ba? Alam naman natin yung batayan. Document po yun. So tingin natin, malapit nang mangyari yung gustong mangyari ng maraming basketball fans. Ang makitang kasama si QMB sa hanay ng Gilas, Pilipinas. Ang laking bagay kasi kung kasama siya dito sa pambansang kupunan, di ba? Unang-una, yung height niya na 6'10". Marami siyang pahihirapang kalaban kasi bata pa siya. Ibig sabihin, bukas pa ang kanyang katawan sa improvement na gagawin sa kanya ng coaching staff ng Gilas, Pilipinas. Pangalawa, magandang makitang kasama niya sa hanay si Kai Soto, si AJ Edu, si Junmar Fajardo, si Kevin Kembao, and of course si Carl Tamayo. Ang solid nun kung mangyayari yun. May mga ibubuga sila sa bakbakan talaga So base sa source, wag muna tayong magmadali kasi dumadaan si QMB sa proseso na pinagdadaanan ng lahat ng player na kailangan dumaan sa ganung proseso. Hindi si QMB lang ang dumadaan doon. Lahat sila sinasala ng SBP para walang issue at hindi sila mapahiya. Or yung pinakamatindi siguro, hindi sila masunog. Mahirap kasi kung masusunog lang sila, di ba? Aasa sila tapos hindi pala talaga pwede si QMB. So mas mabuti na siguro yung binubusisi talaga ng lahat para walang aberya sa dulo. Sa patuloy na pahayag ng source ni Snow Badwa, lumabas ang totoong nangyayari sa kaso ni QMB. Matatandaang nahusgahan ng pamunuan ng SBP at coaching staff ng Gilas, Pilipinas bunga ng hindi nito pagtugon sa panawagan ng karamihang Pilipino
na isama sa hanay si QMB. Sa patuloy na pahayag ng source, itinanggi nito na inupuan lang nila or ng SBP or hindi inaasikaso ang lahat para makapaglaro si Quintin Millora Brown sa Gilas, Pilipinas. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin ang source ni Snow Badua sa kanyang report sa Spain. Hindi totoo yun. Hindi lang namin pinapublicize yung ginagawa namin. Baka kasi makasama pa eh. Sa pagkakaintindi ko naman, napaka-dynamic ng federasyon para gawing mabigat ang ating kuponan. Ano naman ang point ng pagre-relax kung nakataya naman doon ang karangalan ng ating bansa at ang pride ng milyong Pilipino na mahilig sa basketball sa buong mundo. Okay, so ngayon malinaw na yung lahat. Walang nagpapabaya sa kaso ni QMB, hindi ba? Walang special treatment sa kaso ni QMB. Special treatment yung sinabi natin kasi sabi ng source, lahat ng dinadaan ng proseso ngayon ni QMB, dinaanan din ng iba pang player na katulad ng kanyang kaso. Ibig sabihin, sinisiguro lang talaga nila na matutugunan ng wasto, ayos at walang problema sa paglalaro ni QMB in case na makapaglaro talaga siya bilang lokal. Sa ngayon, walang ibinigay na tugon ng source kung hanggang kailan tatagal ang pagsasaayos ng kaso ni QMB. Pero ang sigurado natin is yung pagkilos nila, di ba? Sure na sure yun. Wala silang pinipigilan, walang pinipili. Gusto nila maayos. Pero syempre, depende na sa FIBA ang lahat ng yan kung paano nila sinusuri ang mga papeles ni QMB. Para sa akin, hahawakan ko na lang siguro yung sinabi ng source na sa tingin niya malinaw yung chance na makakapaglaro si QMB bilang lokal. Doon tayo kakapit talaga kasi sinabi niya yan base sa mga nakita niyang dokumento. Yung mga dokumento na yun din yung ipinasa nila kay FIBA. So tingin natin, hintay-hintay na lang tayo. Darating ang good news at inaasahan ng maraming Pinoy basketball fans na makita si QMB na naglalaro bilang isang lokal. Local player na posibleng makahanay ng mga future stars natin sa Gilas, Pilipinas na si AJ Edu, si Kai Soto, si Carl Tamayo, and of course, si Kevin Kembao. So guys, maraming salamat.